Guys, good afternoon. It's me again, Mami Irene. So for today's video, mai-share nga ako sa inyo. 'Di ba? Ngayon is may bagong sakit na kumakalat. Yun po yung influenza or yung flu. So nagkaroon po kami noon, disclaimer lang po. Ito pong sinasabi ko is based lang po sa naranasan namin at experience. So kwento ko lang, konti lang naman to. Bali kasi nagkaroon ako noon, ako una nagkaroon bago yung asawa ko. Tapos yung mga bata, dalawa kong anak hindi naman nagkaroon dahil vitamins sila, may vitamins sila. So yun na nga, natulog ako noon, tapos nagising ako na bandang alas 3, bigla akong naligo. Tapos yung pagkaligo ko, doon nagkasakit ako. Meron akong sipon, ubo, tapos nilalagnat din. Ito yung mga symptoms na nakita ko na flu. Sabi ko parang trangkaso lang, pero kakaiba yung trangkaso ngayon. Kasi pwedeng sa dulot ng panahon o kaya naman sa virus, 'di ba? Panay ang ulan, tapos panay ang araw. Pero pwede rin sa virus. Kaya yun. Sa ngayon is nag-iingat talaga tayo. I-share ko lang pala sa inyo yung symptoms. Kasi yung flu na yun, pwedeng maging pneumonia, mas lalo kapag mahina yung katawan mo. Yung symptoms pala nito is yung cough and cold. Ngayon nga, mayroon kang ubo, sipon, tapos mayroon ka rin fever. Yun, nilagnat ako ng 3 days. Uminom din po ako ng Biogesic noon that time dahil nga nilalagnat ako. Tapos, muscle pain, yun, parang yung mga kasukasuan ko sobrang sakit. Parang ang bigat-bigat sa pakiramdam. Tapos, nawalan din ako ng panlasa. Walang panlasa. Number 4 is walang pang-amoy. So, yung pang-amoy nawala din. Tapos, number 5 naman is nanghihina. Number 6 is yung madikit yung plema. Dito sa may dibdib. Kapag inuubo ka, parang sumasakit yung dibdib mo. Tapos, madikit din siya dito. Kapag inubo ka, masakit siya kasi nga, parang napupersa siya dito sa may dibdib. So, yun na nga, 3 days lang ako nagkalagnat, pero dahil nga, nahawaan din kasi yung asawa ko noon kasi dahil siguro magkatabi kami matutulog, yung kaming ako, tapos siya, tapos yung mga anak ko, magkakatabi rin kami. Hindi kami magkakaiba ng mga room. Siguro advice ko lang sa inyo na ito yung mga kailangan nyong gawin. Until now, 3 weeks, parang meron pa rin konti. May lalo, merong plema konti dito. Mas lalo kapag nakakakain ako ng matamis. Kumakati siya, tapos parang meron pang akong ilalabas na plema. Pero wala na akong sipon, plema lang konti. After 3 weeks na to ha, o ngayon 3 weeks na. Bali, i-share ko na sa inyo yung mga ininom namin. Ito, yung kailangan natin is number 1. Kapag may sakit tayo, kailangan natin mag-rest. Buti na lang that time nga, nandito yung asawa ko, is nakapag-rest na naman ako. Natulog lang ako, kain, tulog, para nakapagpahinga din. That time kasi, kaya ako nagkaroon nun, kakatapos ko lang magregla. Diba pag nagre-regla yung babae, kunyari ako 5 days ako na-regla, sobrang mahina talaga yung katawan ko nun kasi para akong nahihilo. Kumakain naman ako, pero ganun talaga ang pakiramdam kapag meron kang regla. At that time, pag hindi kakatapos ko lang magregla, tapos yung kinabukasan, dun ako nagkaroon ng trangkaso at lagnat. Yun. So, yun, kailangan natin mag-rest. Yung pangalawa naman is uminom ng gamot. Ito yung ininom namin gamot na pang ubo. Ang pangalan niya is Mocotus Forte. Capsule siya. 3 times a day din. So, kailangan natin itong orasan mga 6 hours. Tapos, maganda din is mag-nebulize kayo. Nag-try din ako mag-nebulize ng AM tapos PM. Para lang mabaklas yung plema na nandito sa lalamunan mo. Kapag sobra kasi madaming mga plema, is talagang magkakaroon ka ng ubo. Kumbaga nahihirapan ka huminga. Ganun yung pakiramdam. Tapos, number 3 naman, eat tayo na is light foods. Maganda dito siguro yung mga lugaw, tapos sabaw-sabaw. Tapos more on sabaw. Tapos yun nga, drink ng more waters. Dagdagan pa natin yung tubig natin kung hindi tayo masyadong umiinom ng mga gamot. Ayun nga, panay ka lang ihi kapag umiinom ka ng gamot. Tapos, proper hygiene lang din, maghugas ng kamay, kung pwede nga rin maligo Kasi ang ginagawa ko noon, dahil nilalamig ako, parang lang, hot pot lang. Hindi ko masyadong naliligo. Binabasa ko yung katawan ko, pero yung ulo ko hindi.
Kasi ganun din ang ginagawa ko kapag meron ako. Tapos, face mask, and then mag-eat tayo ng mga fruits. And then, kung talagang hindi na kaya at alam mo sobra na yung nararamdaman mo, is magpa-check up na kayo. Kapag nagpa-check up kayo, doon nyo na makikita kung ano yung mga findings ng sakit nyo. So, ngayon is, mabuti na lang nga hindi nga naawaan yung mga anak ko. Nagkaroon lang sila ng sipon, tapos pinainom ko siya nila ng Newzep. Dahil nga may vitamins sila, yung vitamins nila is yung food supplement, tapos yung mga scotch na gamis. So yun, hindi naman sila gaano napapagod kasi nga dahil baby pala sila, tsaka toddlers. So yun, shinare ko lang sa inyo yung mga naranasan namin. Tapos si daddy naman is nagpumunta na siya ng Manila kahit meron pa siyang sakit kasi din niya na mag-work para meron kaming pera. So kung kayo gusto niyo naman ng mga ganito lang, is magtanong kayo muna sa botika kung ano yung mga dapat ninyong inuman para sa gamot ng sipon at saka ubo. So yun lang, shinare ko lang sa inyo yung nararanasan ko ngayon dahil nga ang dami kasing nagkakasakit talaga ngayon. Sasabi nga nila na yung influenza is not joke nga talaga. Totoo yun, hindi po talaga siya joke. Pero share ko lang din sa inyo na yung pagkakasakit natin ito is disiplina din sa sarili. Sometimes kasi baka mamaya napagod tayo, pwedeng napuyat, kaya nanghina yung immune system natin, kaya nakapitan tayo ng mga sakit. Kaya more on kon talaga, focus tayo sa pagpapalakas ng katawan. Pwedeng magpa-araw, pwedeng mag-exercise, yun din yung maganda. Tapos uminom na maraming water, kung kailangan magpa-check up, is magpa-check up tayo. So, yun lang, sana nawa lahat na may mga sakit, mas lalo sa mga flu ngayon kasi marami ko nababasa na maraming mga nadadala sa ospital dahil nga dito sa sakit na ito. Minsan kasi yung flu nga nagiging parang pneumonia na siya dahil nga, yun nga kasi alam mo yung silent killer siya sa mga bata. Kasi nakaka-dehydrate talaga siya. Alam mo yung wala kang gana. Pero dahil kailangan, ako kasi noon wala talaga akong gana pero kailangan pilitin kumain para mas lumakas ka at makapagtrabaho ka. Siyempre, mahirap din kapag laging nakahiga, parang feeling mo ang sakit-sakit ng buong katawan mo. Totoo yun, parang feeling ko buong araw ako, pero ang sarap matulog, pero yun nga lang, pagising mo, parang sakit ng buong katawan mo kasi nga, hindi siya nagmo-move, hindi siya gumagalaw. Kaya parang masakit yung katawan natin. So, timbangin pa rin natin kung ano yung mga kailangan natin gawin. Kung kailangan natin talagang magpa-check up, is magpa-check up na kayo. Hindi kami nagpa-check up kasi okay naman. 3 days lang ako nilagnat and then continue pa yung ubot sipon. Kaya nagkana kami. Ang yung mga bawal naman doon is yung mga matatamis. Pag matatamis talagang nagtitrigger yung dito mo. Malamig, bawal din. Tapos yung mga salty at saka spicy na pagkain, bawal din yun. Kaminsan kasi kaso lang nagkikrave ka kapag may sakit ka, pero kung pwedeng iwasan na muna. So depende yun sa mga kanyo, sa environment nyo at saka sa mga lifestyle nyo ang ginagawa. So yun lang, I said, nawa I hope this video is marami kayo natutunan. And thank you ulit sa mga nanonood at nagla-like sa mga videos ko. And then sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe. Thank you and God bless. Bye-bye. See you sa next video.